Rinig po ako mga kapatid. Ay. Sige po, salamat po. Let's bow our head po and close our eyes and feel the presence of the Lord po. Holy Spirit, teach us to pray po. Our Heavenly Father, in the name of Almighty God, Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, Panginoong dakila sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito dahil pinagsama-sama po kami Panginoon sa iyong awa po Panginoon. Nawa po Panginoon ay gabayan po kami ng iyong banal na spirito na pahiwatig at may pahayag ng maayos ang iyong salita po Panginoon na may kabatasan sa iyong salita po. Panginoong Hesus, naway maisa puso, maisa isip, maisa gawa, at maisa pamuhay po namin ang iyong salita at ang iyong kalooban po, Panginoon. Use us for your kingdom, use us for your glory po, Panginoon. Kami po ay nagpapakamaba sa iyong harapan po. It's not about us, it's all about your Lord Jesus Christ. Reveal at confirm sa bawat isa po ang aming spiritual gifts, kingdom, ay calling po at purpose po ng bawat isa na maipagamit po sa iyong glory po, Panginoon. At kung nagkasala man po kami, Lord, sa word, thoughts, action, motives, intentions, attitude, lifestyle, and habits po, humihingi po kami ng tawad po, Panginoon. Nire-repent na po namin ito. We ask for your forgiveness po, Panginoon. At kung nagkasala man po kami sa aming kapwa o nakasakit man po kami, Panginoon, nire-repent na po namin ito at we forgive others din po. We choose to forgive everyone at pinoforgive na rin po namin ang aming mga sarili po, Panginoon. At nawa po, Panginoon, kaawaan mo po ang mundong ito. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa po. Tanggalin mo po yung veil ayon sa iyong kalooban ng kanilang isip, kanilang mata at ang kanilang tenga po. Bigyan mo po sila, Lord, ng matang nakakakita at tenga nakakarinig po sa iyong salita, sa iyong presensya, sa iyong banal na spirito, Panginoon. Fill us with your Holy Spirit po, Panginoon, with fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control po, Lord. At let us, Lord, help us to deny ourselves, take up our cross, and follow you, Lord Jesus Christ. Help us, Lord, to crucify our flesh. Give us patience and endurance po, Panginoon, na mapagtungumpayan ang mundo to at ihanda mo po kami, Panginoon, sa iyong pagbabalik po, Panginoon. At Panginoon, we put the whole armor of God po, the helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, word of God, belt of truth po, at shoes readiness given by the gospel of peace at prayer at all times po, Panginoon. We claim the victory under the covenant of your Lord Jesus Christ. Wash us by your holy blood, Lord Jesus Christ. Wash our eyes, ears, mouth, heart, body, mind, spirit by your holy blood po, Lord Jesus Christ. Linisin mo po kami, Panginoon. At we plead the blood of Lord Jesus Christ over ourselves, over our family, over our house po, Panginoon, na ikaw na po ang maghari at maging Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay po, Panginoon. At kaawaan mo rin po ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan at relatives po, Panginoon. At papuri sa kabutihan kadakilaan mo po, Lord, bigyan mo kami, Lord, ng takot, respeto, pagmamahal at pagsunod at paggalang po sa iyo, Panginoong Hesukristo. At all glory, praises, honors, powers, kingdom, blessing, wisdom, worship belongs to our God, Lord Jesus Christ. Bigyan mo po kami, Lord, ng pusong katulad mo, Panginoon, yung Christ-likeness po, Panginoon. And give us boldness, conviction, discernment po sa iyo po, Panginoon, at grow our knowledge, wisdom. Paluguin mo po kami, Panginoon, at patatagin mo ang aming pananampalataya. Kung may sakit man po at may pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, pagalingin mo po ayon sa iyong kalooban, patatagin at gabayan mo po ang bawat isa ayon pa rin sa iyong kalooban, Panginoon. At pagpalain mo po nawa ang bawat isa at pagkaingatan ng bawat isa ayon pa rin sa iyong kalooban, Panginoon. Yun lamang po, Panginoon, puputulin na po namin ang aming dasal po sa iyo, Panginoon. All glory, praises, honors, powers, kingdom, blessing, wisdom belongs to our God, Lord Jesus Christ, the King, Son of Lords. It always be done. It is sweet, it is finished forever and ever. In the mighty Lord Jesus Christ we pray.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true living God. Amen and amen po. Mapagpalang hapon din po, Sister Alanis. Ang isi-share ko po ngayon po, ako po'y mag-uumpisa na po sa pag-share po mga kapatid. Amen po. Blessed afternoon po, Brother Matthew. Blessed afternoon po, Sister Rosh. Ang isi-share ko pong devotion po sa inyo mga kapatid ay Romans chapter 16, verse 17 to 27, MBB tag 12 po mga kapatid. Kasi po yung Romans chapter 16 to verse 1 to 16 po, mga pangangumusta po sa ni Apostol Pablo sa kanyang mga fellow servant sa Panginoong Hesukristo. Kaya umpisahan ko sa mga dagdag na tagubilin po. Romans chapter 16, verse 17. Mga dagdag na tagubilin. Verse 17, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. So malinaw na malinaw po mga kapatid na sinasabi sa kanyang salita ng ating Diyos na nakikiusap siya na mag-ingat po tayo sa mga pasimuno ng mga pagkakabaga-bahagi sa atin po at sanhi ng pagtalikod o apostasy dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap natin at iwasan daw po natin sila ayon sa kanyang salita po. At ito nga po yun mga kapatid, respetuhin natin sila at mahalin bilang kapatid pero iwasan po natin sila ayon sa kanyang salita po. Dahil yung tinanggap ko po natin, maraming salamat sa Panginoong Hesukristo dahil ginamit niya si Ate Tinay na ipalaganap sa atin at i-share ang Kingdom Gospel at ang buong salita ng Diyos, especially yung Revelation po at Kingdom of God po. Ayun po mga kapatid, tayo ay sinasabihan na iwasan daw po ang mga tao na naging pasimuno ng pagkakabahabahagi at pagkakakampi at naging sanhi ng apostasy sa atin po. Be careful at mag-ingat daw po tayo. Romans chapter 16 verse 18 po mga kapatid. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Nililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Sinasabi po dito ng kanyang salita mga kapatid na ang taong iyon daw po na naging sanhi ng pagkabahabahagi at sanhi ng pagka-apostasi at sumalungat po sa atin ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo kundi self-desire daw po, sariling hangarin po nila. At iniligaw po nila yung mga mahihina ang pag-iisip o pananampalataya at gumagamit sila ng kaakit-akit at matatamis na salita po mga kapatid. Romans chapter 16 verse 19. Balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo at ikinagagalak ko ito. Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. So sinasabi po dito sa kanyang salita na kitang-kita po ang pagiging faithful natin sa Panginoong Hesukristo at ikinagagalak po iyon ng Diyos mga kapatid. Ngunit sinasabi po niya na maging matalino tayo, maging wise tayo sa mga bagay na mabuti at maging innocent po tayo sa paggawa ng masama. Romans chapter 16 verse 20. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Subayin niyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus. So sinasabi po dito, ang Diyos ang galing sa kanya galing ang kapayapaan natin. At malapit na nga po, end times na mga kapatid. Malapit niya nang pasukuin si Satanas dahil sa kagandahan loob ng ating Panginoong Jesus. Ayun na po yun na po, end times na po,
Tagal ng talo. Amen po, Ate Tinay. Matagal ng talo si Satan dahil napagtagumpayan po ito ng Panginoong Hesukristo. Salamat po. Romans chapter 16 verse 21. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggawa, gayon din ng mga kababayan kong sina Lucio, Jason at Sosipatro. Akong si Tercio na tagasulat ng liham na ito ay bumabati sa inyo sa pangalan ng Panginoon. So yung tagasulat po nito na pinasulat nito ay si Tercio po ang tagasulat, pero kay si Apostol Pablo ang nagsabi po nito sa kanyang salita po. At verse 23, kinakamusta kayo ni Gaius na tinutulungan ko sa bahay niya nagtitipon ng buong iglesia. Kinakamusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng kapatid na si Kwarto. Naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pangwakas na pagpupuri, purihin ang Diyos na makakapagpapalakas sa inyo sa pamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang naitago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamagitan ng mga isinulat na mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. So, sobrang blessed po natin mga kapatid dahil isinawalat po sa atin simula Genesis hanggang Revelation ang Kanyang salita. Ginamit po si Ate Tinay ng Diyos na ipalagana po sa atin ang buong salita hanggang Revelation po. Na sobrang blessed natin mga kapatid dahil sa awa ng Diyos sa atin po. Romans chapter 16 verse 27. Sa iisang Diyos na sa lahat ay ganap ang karunungan, sa Kanya ay ukol ang karangalan, magpakailanman sa pamagitan ni Hesukristo. Amen. So sinasabi po dito sa buong Romans chapter 16, kasama yung mga pangangumusta at tagubilin sa Kanyang salita po, na mag-ingat po tayo mga kapatid at iwasan daw po natin ang mga iyon po. At yun lamang po mga kapatid. Correct me po if I'm wrong po mga kapatid. Maraming salamat at praise God to our Lord Jesus Christ po. Yun lamang po. Amen po. Singit lang na totoo yun. Kasi mga kapatid, tandaan po lagi natin na ang Panginoon po kapag siya ay nagbibigay ng babala, lagi po siyang may tinatawag sa Old Testament. Di ba? Ito nga po yung mga propeta o prophecies before. So tama yung sinabi. At natapik din natin to kahapon about sa ano, do not, ano sabi doon? Wag niyo silang tingnan as an enemy, but counsel them as a fellow believer. So yun nga, sinasabihan tayo dito kung bakit nagkakamero ng bitter weeds, kung sinabi sa Hebrews chapter 12. Pero alam mo yun, andun pa rin yung respeto at pagmamahal sa kapwa. Pero alam mo yun, as a counsel believer, kapag talagang nawawalan at pumapasok yung ego ng isang tao, dito tayo sinasabihan ng Panginoon na set aside from them kasi kaya nagkakameron ng pagkakagulo-gulo because of Hebrews chapter 12, yung bitter na ayaw mong bitawan sa iyong puso, no? So, amen mga kapatid, lagi niyong tatandaan na ang greatest commandment ng Panginoon ay love your God with all your heart, body, soul, and spirit. So, dedepende ka sa Kanya. Amen. And love your neighbor. When we say love your neighbor, ipapakita mo talaga yung tunay na pagmamahal. Diba? Do not accuse someone na batay lamang sa iyong kaisipan. Do not accuse someone kasi greatest commandment ng Panginoon is love your neighbor also. So pag love your neighbor, alam mo dapat mag-grow ang lahat. Di ba sinasabi lagi ni Paul pagkatapos ng kanyang sulat sa bawat talata na kanyang pinahahayag, sabi lagi niya doon, grow in peace and love. No? So mga kapatid, talagang sinasabihan tayo na ang pagmamahal ay yung bawat ginagawa natin. Tayo ay nagpapakita ng bawat presensya sa bawat isa at pinababatid natin ang katungkulan ng pagpaparamdam sa bawat isa ng pagpapakumbaba ng maranasan at malaman ng bawat isa na itong taong ito ay nasa Diyos kasi kitang-kita mo kung paano siya, 'di ba, buuin kung paano alagaan ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, siguro mag-share din po ako ng konting-konti lang about ito sa Mark chapter 8 po, verse 31 to 38 po. No? So ito po ay ang unang pagpapahayag ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang kamatayan, yung death and resurrection. So
Oo, wala akong di pa ako nauwi sa bahay. Ma'am Ivy, ingat po kayo, mag-iingat po kayo Ma'am Ivy. Okay lang po, basta po kayo makapagbasa ng may self-time kayo sa Panginoon, okay? So para ang bawat isa ay nalago sa kanilang tungkulin natin sa Panginoon. So mga kapatid, simulan ko na po. Ang sabi po dito, ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kamatayan. Mark chapter 8 verse 31. So sinasabi po dito mga kapatid, nagsimulang mangaral si Jesus sa mga taga-sunod niya na siya ang anak ng tao or the Son of Man. So mga kapatid, ito ay naipaliwanag na dati sa atin ng Spirit ng Panginoon na lagi niyong tatandaan na ang Son of Man is representing ito sa humanity of Jesus. Siya ay nagkatawang tao. Son of Man ay nagre-represent also sa Spirit ng Panginoon. Ito yung binanggit sa Revelation chapter 1, the seven spirit on Asia. The seven churches spirit on Asia. At one of them is like the Son of Man. Okay? So ito ay ang Panginoon ay talagang andito kung bakit tayo nabubuo ng ganito. Sabi ko nga po sa inyo, before God I never lie, na-receive ko ang spirit hindi sa tao. Okay? Mismong siya ang yung kung paano ko ikwento sa inyo dati, kung paano siya nagpakita, kung ano yung ginawa niya sa akin, kung paano ko nalaman ang lahat ng ito, hindi ko to na-receive sa taong pinakikinggan ko, hindi ko siya na-receive sa taong pinakikinggan ko, di ba? Na-receive ko to mismo sa kanya, hindi po sa tao. So dito, tinatalakay sa atin na kailangan dumanas ng maraming paghihirap ng anak ng tao, ng Son of Man. So the Son of Man is, nung bumaba yung Panginoon, humanity of Jesus. Before His second coming, it is the Spirit of the Lord. Kaya sinabi doon, Revelation chapter 1 verse 9, kung di po ako nagkakamali, ang sabi po doon ay, all people will be mourn, even those who pierce Him. So, itong mga taong to, hindi nila namamalayan na yung spirit ng Panginoon ay nandun sa taong sinasabihan nila ng masama. Kaya nga dito, sinabi doon, every people, every nation, every tribe will mourn. Iiyak sila dahil sinaksak nila harap-harapan ang Panginoong Heso Kristo. Na mga kapatid, sinasabihan tayo sa talata, itatakwil siya ng mga pinuno, ng mga Hudyo, mga religious na tao, ng mga nagaharing pari at mga nagtuturo ng kautusan. So ibig mong sabihin, nauulit lamang mga kapatid gaya ng ginagawa natin. Tayo ay hindi nakafocus sa tradisyon ng mundo o pisikal na simbahan dahil tayo ang gusto ng Panginoon, tayo ang kanyang bride or tayo ang kanyang simbahan. So pag sinasabing itatakwil, ano po yung nangyari sa Panginoon ng kanyang pagpapahayag ng salita? Hindi siya pinaniwalaan, kinasuklaman siya, binastos, crucify. Gaya ng ginagawa natin ngayon, hindi pa rin po pinaniniwalaan ang salita na ibinabahagi natin at ang mga taong hindi naniniwala ay mismong mga Hudyo na rin. Okay? Mismong mga taong nagsasabing may relasyon sa Panginoon. At ito nga po yung tinatagurian na nauulit lamang kung ano yung nangyayari, kundi mga reliyosong tao pa rin ang tatanggi sa awa at pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga po minsan kine-question ng ibang tao, 'di ba, yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon na um, kita nyo, kayo yung mismo nagsasabing may Diyos kayo dito sa mga relihiyosong tao, 'di ba? Na mismo kayo watak-watak pagdating sa paniniwala. Kaya nga sinabi ng Panginoon that His kingdom is not divided. Kasi nga yung paniniwala ng tradisyon ng mundo ay divided mga kapatid, no? Pagdating sa paniniwala nila, meron silang ganito kung paano sila maliligtas, meron silang ganito kung paano sila darating ang Panginoon. Kumbaga parang lahat ng yan ay hiwa-hiwalay. Pero ang kaharian ng Panginoon ay kailanman ay hindi pwedeng maging hiwalay. So sinasabi po dito, ipapapatay nila, itatakwil siya ng mga pinuno ng mga Hudyo nga po, ipapapatay nila siya, pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. So gaya nga po noon, about sa 3 araw, ito po ay nalaman na natin kung bakit laging 3 days ang nakasulat sa Bible, no? So ito po ay dahil in Book of Genesis, mababasa po natin doon na
sa pangatlong araw, binigyan ng Panginoon ng buhay, liwanag ang mundo, 'di ba? So kailangang i-fulfill ng Panginoon in 3 days ulit before the resurrection. Hindi po sa laman, kundi sa spiritual. Kung paano niya bubuhayin ang tao sa ganun kagaling ang Panginoon, mga kapatid. Actually, hindi natin nakikita kasi kung ano yung ginawa ng Panginoon in spiritual realm, no? Hindi natin kasi nakikita, pero kita natin yung ginawa ng Panginoon, kung gaano kaganda ang mundong ito. Kitang-kita po natin kung gaano kagaling ang ating Diyos. Pero mas mamamangha tayo kung paano niya nagawa ang lahat ng bagay na walang taong nakakagawa. Yun nga po yung binuhay niya muli ang tao, hindi po sa laman, kundi sa spiritual talaga niya bibigyan ng katotohanan ng buhay ang tao kasi ganun niya kamahal ang mga tao. At dito ako namamangha sa ating Panginoon, mga kapatid. Pamula nung si Adam at si Eve ay nagkasala, ang mundo po ay, di ba, light nga, di ba? Tinaguran nga ng Panginoon na magliwanag ang mundo, ganyan. Ngayon, ang mundo po ay, pamula nung si Adam at si Eve ay nagkasala, ngayon dumami po ang tao. After po niyan, ang mundo ay dumilim ng dumilim. Okay? Akala po natin kasi, in spiritual realm, kasi two world yung ginawa ng Panginoon. Now, kung titingnan natin mismo yung pinakaano ng Panginoon, ang mundo ay dumidilim ng dumidilim kada sa pag-ano ng panahon. Dito natin na-realize talaga nung hindi nako-crucify o hindi pa nagagawa ng Panginoon yung kanyang dapat gawin, na-realize ko na grabe po talagang kasama ang mundo pala nito dati. Talagang maraming sakit, maraming ganito. Imagine ha, panahon noon sa sobrang daming sakit, mga kapatid, sa panahon ng 2,000 years na ang Panginoon ay bumaba po dito sa mundo, ang daming, 'di ba, ang daming iba't ibang demonyo, iba't ibang ganito nung time na 'yon, pero after fulfillment, yung lahat ng biyaya na nangyayari pa rin sa buhay ng mga tao dito o kung bakit ang taong yan ay walang ganito, walang sakit, walang ganyan, is because of the grace of God. Kung bakit tayo humihinga sa bawat araw, kung bakit tayo nabubuhay, is because of the grace of God. Kasi ang gusto ni Satan ay patayin na lahat ng tao. But because of the grace of God, kita nyo, iba tayo ay ipinapalagana pa rin natin ang salita ng Diyos para magkameron ng buhay ang mga taong tatanggap sa Kanya. So magpatuloy tayo, verse 32 po. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ito sa kanila. Nang marinig iyon ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, pero verse 33, pero humarap si Jesus sa mga tagusunod niya at saka sinabi kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Ang iniisip mo hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao. Ito na po yung nakikita natin kung bakit ang mga tao ay deceive, okay? Kasi you set your mind into the things of men, not to the things of God, 'di ba? Kaya ang mga tao kapag ang iniisip nila ay makamundong bagay, pagpapayaman, lahat ng mga bagay sa mundong 'to, kamatayan. Kaya kasi Satanas po talaga ang lumalabas sa kanilang isipan, no? Kita niyo ang sinabi dito? Sabi po doon, ipiniulanag niya ang lahat ng marinig iyan ni Pedro. Sinabi niya, Lord, hindi dapat mangyari yan sa'yo. Diba? Kita niyo ang sabi ni parang tututulan niya na makrucify ang Panginoong Hesus. Tinututulan ni Pedro, Lord, wag. Hindi nga kasi iniisip ni Peter that time, mga kapatid, na yung gagawin ng Panginoon ay fulfillment ng misyon ng Panginoon. It is finished. Diba? Yes. Kaya sinasabi sa kasulatan, mga kapatid, humarap si Jesus, di ba, ang Panginoon. Sinabi sa kanya na lumayo ka sa akin, Satanas. Kasi nga po, kaya kung bakit sinabihan ng Panginoon si Peter na Satanas, kasi yung isip niya ay wala sa kingdom. Yung isip niya ay nasa mundo. No? So, dito natin malalaman na ganun ang tao. Kung paano siya mag-isip, kung paano siya mag-action. The way na kung paano ka mag-action, kahit pa po ikaw ay nagsisimba, malalaman mo talaga ang tao, madali mong madidiscern ng tao na wala talaga sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. So, kaya sinasabihan tayo, mga kapatid, verse 34, pagkatapos tinawag niya ang mga tao, pati na ang mga tagasunod niya at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang gustong sumunod sa akin. Ito na po yun, di ba? Sino ang susunod sa Diyos? Di ba? Ito na yun eh. Ang lahat ng tagasunod. So, ibig sabihin, kung ang Panginoon ay nagsabi noon, ang lahat ng susunod sa Kanya, sinabihan ng mga tao doon, even tayo. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ngayon, sinasabihan tayo, ang sino mang gustong sumunod sa akin, sa Panginoong Hesus, ay hindi dapat unahin ang sarili
dapat ay handa niyang harapin ang kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Eto na yun guys, kita nyo, ay napaka-grateful ko bilang tagasunod at napakasaya ko dahil ganun din kayo sa ating Panginoon. Kita nyo, patay tayo sa ating sarili. Ibig sabihin, saktan ka ng masasakit na salita ng ibang tao, pagsabihan ka ng kung ano-ano, gawan ka ng istorya, hindi ka na magdi-defend no? Hindi mo na poprotektahan yung imahe mo para maging maganda Ang poprotektahan mo na dito yung kalooban ng Diyos dahil mahal niya yung tao. Ganito ang tunay na martir, no? Ganito masasabi natin na wala na tayong pakialam sa sarili natin sa kahit na anong istorya o kasamaan ng mundo ang gawin sa atin. Pagsabihan ng kung ano-anong masasakit, kasi sinasabi nga po dito na kung sino ang susunod sa Kanya, kailangan itanggi mo yung sarili mo. So pag sinabi itanggi mo yung sarili mo, hindi ka papatol. No, pag sinabing itanggi mo yung sa sarili mo, alam mo naman lahat ng bumapatol sa masamang mundong to, ayan yung way ni Satan. Walang pagpapakumbaba. Ang way ni Satan ay mag-away-away talaga. So verse 35, sapagkat ang taong naghahangad, maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Kita niyo po ang mga taong naghahangad na maligtas yung kanyang buhay, yung parang ayaw mong maano ka ng ibang tao, yung parang ang gusto mo lagi ay safe ka, yung ganon. Kita niyo ang sinasabi, mawawala yan mga kapatid. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, dito, hindi na magmamatter yung saloobin ng ibang tao Hindi na magmamatter dito yung opinion ng iba. Kung sa 100 tao ang maniwala ay isa, very good. May naniwala kahit isa. 'Di ba? Hindi magmamatter yung 99 kung ayaw maniwala. Ang pinakamahalaga ay yung taong gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pinanghinayangan ng Panginoon ang milyong-milyong tao sa panahon ni Noah. 8 lamang na tao ang naligtas. So even in our generation, mga kapatid, alam natin na ganun din yung mangyayari. Okay? So kita niyo, sinasabihan tayo dito na alang-alang sa mabuting balita, kung talagang ang buhay mo ay hindi mo mahal, sabihin mo sa mga tao yung kalooban ng Diyos kahit nasabihan ka ng kung ano-anong masasakit. Diba? At ito yung ginagawa ng mga kapatid natin, ng mga ating kapatid dyan, sa pag-share nila. Ginagamit nila yung kanilang platform ng social media, diba? Para ibahagi yung kalooban ng Diyos. Amen? Nagpapasalamat tayo sa ating napakabuting Panginoon kasi talagang ang mga puso ng bawat kapatid ay talagang, alam mo yon, wala na sa kalooban ng kanilang mga sarili. Talagang may pagtanggi na po sa kanilang mga kagustuhan. Kaya sinasabi po dito, verse 36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Diba? Doon tayo, hinahamak talaga tayo dito ng Diyos, mga kapatid. Ano bang mapapala mo? Meron ka ng brand new car. Ikaw ang may pinakamagandang bahay. Ikaw na ang may rare na sing-sing. Ikaw ang may pinaka-rare na kwintas. Ikaw ang may pinaka-rare na bagay na walang buhay sa mundo. Ano ang mapapala ng isang tao dyan kung ang iyong kaluluwa ay mapapahama? Kasi hindi mo pwede. Sinabi na ng Diyos, hindi mo pwedeng mahalin ang mundo. Kasi James chapter 4 verse 4, ang sino mang nagmamahal or nakikipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng Panginoon. Pag sinabing nakikipagkaibigan, galaw, salita, lahat ng gawain, lahat ng kagustuhan, lahat ng walang katuturan sa mundo, iyan na yon, pakikipagkaibigan mo sa mundo. Bakit hindi mo ngayon ilihis ang iyong buhay, kapatid, para malaman mo ang katotohanan ng pagmamahal ng ating napakabuting Panginoong Heso Kristo? Ngayon ay sinasabi po sa atin, di ba? Kung mapahamak man ang iyong kaluluwa, ano ang pwede mong ipamalit doon? Ano ang pwede mong ipagpalit sa iyong kaluluwa pag na-loss yan, makuha mo man lahat ng bagay na yan? Wala. Diba? Mga kapatid, isa sa mga tao kung bakit disib na disib ang mga tao. Ang daming nagsasabi na pag namatayan ng pamilya, even a murderer, even ganit. Yes, the Lord came to murderer, to adulterers, pero hindi ka pwedeng mamatay nang hindi mo siya tinanggap. Paano po ba yung pagtanggap sa Diyos? Ito na nga po yung pagtanggi sa mundo. Ngayon nakikita natin, diba, kung paano nadidisib ni Satan ng mundo, na kapag namatay yung isang tao, sasabihin nila na,
um, ano sasabihin nila na rest in peace in heaven. Wala pong peace ang isang taong namatay sa kagustuhan ng laman, mga kapatid. Wala pong rest ang taong namatay kapag namatay ka nang hindi mo nalalaman ang kaloob ng Diyos. Kaya tayo po ay napapagpala or pinagpala ng Panginoon. Sapagkat ngayong buhay tayo ay nagamit ng Diyos sa ganitong pamamaraan. Imagine ha, dati tayong nakikiayon sa kalakaran ng mundo. Dati tayong nakikiayon sa paano magsalita ang mundo. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, wala pong pwedeng makaapak sa heaven sa judgment day ng puno ng kasalanan ng tao. Kailangan dito pa lamang ay mabago na, maborn again ka na, magkameron ka na ng takot, magkameron ka ng respeto sa Panginoon kung paano ka mamuhay. Kasi yun po ang biyaya na ay pinabatid sa atin ng Panginoon na ang kingdom o kaharian ng Panginoon ay maghahari sa mundong ito. Mga kapatid, sinasabihan tayo, may maibabayad ka ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Verse 37. Diba? May maibabayad ka ba sa kanino man? Naghahangad tayo ng bumili agad ng insurance pag namatay, kumuha ng St. Peter. Hindi mo nga inilalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung makabili ka ng insurance, makabili ka ng ganyang St. Peter pag namatay ka. Ang tanong, handa ba ang kaluluwa mo na harapin ng paghahatol ng Panginoon? Yun ang dapat alalahanin ng mga tao. Yun ang dapat unahin ng tao at hindi ang mga bagay. Kung ikaw ay uutin sa isang tabi, kung ikaw ay mamatay sa iyong laman, pero nalaman mo yung kalooban ng Diyos, mabubuhay kang magpakailanman. Kitang-kita natin na mas inuuna ng mga tao ang mga bagay sa mundo, pero ayaw sa kalooban. Kita niyo, di ba? Sa sobrang kurap, binaba ng mga taong nagtuturo ang standard ng salita ng Diyos. Ibinaba nila. Kaya ang mga tao, diba, pag narinig yung ganitong salita ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita, tumigas. Hindi nila ngayon tanggapin ang kalooban ng salita ng Diyos. Kaya sinabi sa 2 Timothy chapter 2, sa mga huling araw bago ang pagbabalik ng Panginoon, ang mga taong nakinig dati ng pinapakinggan natin ay hahanap ng mga taong nagtuturo, magpiplease sa kanilang mga laman. Verse 38, at nakakaawa po talaga ang mga ganitong tao. Kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ninuman sa panahong ito, na ang mga tao'y makasalanan, adulterers at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako, ang anak ng tao, ay pumarito taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. Ito na po yun. Talagang kita nyo ha, sinabi ng Panginoon, ang pagtanggi sa Diyos, mga kapatid, ay hindi lang sa salita, talagang gawa. Ano po ito? Kita mo sa action kung paano nagsasabi sila ng Jesus, but their action walang bear ng fruit. Kita nyo na sinabi doon kung sino ang tao, kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiyanin naman. Ito ay yung mga taong nagsasabing may Jesus pero tinatanggi yung kalooban ng Diyos. Talagang ano ang sabi ng Panginoon, kayo ay ikakahiya ko. Okay? Kayo ay itatanggi ko rin before my Father in heaven. So talagang dito, kapag ang mga taong yan ay hindi binago ang kanilang mga puso at ayaw sundin ang kalooban ng Diyos, dito pa lang po talagang pagdating ng heaven, wag po silang mag-expect sa Panginoon na makaka-receive pa sila ng, alam mo yon, ng awa. Kasi yung awa ay ibinigay na ng ating Panginoong Diyos dito pa lang sa lupa na ating tinatapakan ngayon. So itong ating ginagawa ay awa ito ng Panginoon sa bawat araw. Yung ating trabaho ay pagpapakita sa mga tao kung paano tayo kinaawaan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya ito ay nagiging tapat tayo hanggang dulo, nagtitiis, endurance at patience bago yung pagbabalik niya. Kasi sabi nga ng Diyos, wala sana siyang gustong mapahamak ni isang tao. Ang gusto niya ay magbago at tumigil sa pagkakasala, sa mga kasalanang gawain ng kanilang mga laman. So dito talagang sinasabihan tayo na ganun talaga mapagmahal yung Panginoon. Pero dahil sa pagnanasa ng mga tao sa mundo, tumigas din ang kanilang mga puso. So talagang full grace at mercy po yung ibinigay ng Panginoon. So balang araw, pagdating ng Diyos, sinabi na ng Panginoon, walang pwedeng tao ang magsabi sa kanila na hindi nila
napakinggan ang salita ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga dito po natatapos ang aking devotion mga kapatid. Salamat po at sa mapagpalang gabi po. Sa susunod po, magsalita na po. Amen po. Ate Tina, tama po yun mga kapatid. Correct me if I am wrong po mga kapatid Hindi po kasi galit ang Panginoon sa tao, kundi po galit po siya sa nagagawa po nating sin, sa kasalanan po natin na nagagawa. Kumbaga, lagi tayong nagkakamit ng halimbawa sa lalaki po, nagkakamit po siya ng sexual immorality po, o kaya pagmumura, paglaban sa kung anong bagay sa mga tao dito, yun po, nagagalit po ang Panginoon sa kasalanan po. Hindi po sa tao, dahil mahal po tayo ng Panginoon, kaya yun nga po, no, ayaw niya tayong mapahamak, mapunta sa sa kapahamakan. Kaya ang gusto lang ng Panginoon ay maglingkod na tayo sa Kanya habang may oras pa. Sapagat po ang Panginoon ay parating na mga kapatid. Love niya po tayo ha. Galit lang po siya sa ginagawa po nating sin. So kasalanan po. So kaya yun po, no, iwasan po natin ng gumawa ng kasalanan po. Kaya po yun. Yun lang po. Maraming salamat po. Praise God po, brother. Sino pong gusto mag-share pa po, mga kapatid? Sister, pwede po akong share? Yes po. Yes po. Pwede po. Sige po. Maayos po ba? Maayos po, sister. Praise God po. Sige po, thank you po. Magbabasa po ako sa Matthew 22 to 35 to 40 po. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart and with all thy soul, with all thy mind. Sorry po, yun nga po, love God with all your heart po. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Yun nga po, sa sinabi po natin, Ate Tinay kanina, dapat po talaga, mahalin po natin ang kapwa. Siyempre po, center po natin ang Panginoon sa ating ginagawa palagi. Okay, Matthew 22 verse 40. On these two commandments hang all the law and the prophets. So yun nga po mga kapatid, dapat po talaga na ang center lang po natin ang Panginoon at ang mahal po talaga natin ay ang Panginoon. Dapat po siya po yung una kaysa sa pamilya, ganun po siya lang po ang center. Yun lamang po mga kapatid, siya na po ay maikli. Praise God po, Amen. sister. Amen po. Tama po yun, sister. Dapat ang Diyos muna bago ang lahat po. Amen. Ano ko lang din, linawin ko lang din mga kapatid, yung sinabi ni Ma'am Rian, totoo yon, pero yung sinabi ko po ay hindi ko po salita. Okay? Sinabi doon na ni Ma'am na yung sinabi po ni Ma'am Tinta, hindi po ako yon. Yun po ay salita ng Diyos. Binanggit ko lamang po sa mga kapatid. Kaya ang ating pagpapasalamat ay sa ating Panginoon. Okay? Ang ating pagpapapuri ay sa ating Diyos. Kasi ito ay salita niya. Ako ay tinawag niya lamang para ibigay ang tunay na papuri para sa Kanya. Pero yung ating respeto at pagmamahalan sa kapwa ay isa sa commandment niya. Okay? Okay lang po, Ma'am Rian. Maraming salamat sa Panginoon kasi dito kasi nagkakameron ng tao nang akala nila ay sa taong yan, pero yun po ay sa Diyos. Okay? Kaya ang ating pagpapasalamat palagi ay sa Panginoon at ang pagmamahal at respeto natin palagi sa mga kapatid sa Diyos. Amen po. Salamat po. So baka po may mag-share pa mga kapatid. Off ko na po to. Amen po, Ate Tina. Seek ye first the kingdom of gospel, the kingdom of God po. Talagang unahin po natin ang Panginoon bago po ang lahat, mga kapatid. Yun lamang din po. Maraming salamat po.
Sige po, Sister Mitch, kung mag-share po kayo. Ayun po. Audible po ba ako? Apo, dinig po, Sister Mitch. Papanood kita. Charis. Kawika, Nawawala-wala po, sister. Wala po. Nagla-live news po, Sister Mitch. sorry guys. Eto, rinig na po ako. Dinig na po. So, Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Sabi nga dito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga gawain at itutuwid niya ang iyong mga landas. Amen? So, magpapakilala po ako. Ako po si Mitch. Isa din po ako sa mga nag-share sa mga sa online games, especially po sa WePlay. Yes, doon po ako mostly nag-share ng verse, mga word of God. Opo. And at ito po na, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Hindi lang kalahati ng puso mo, So, ang tunay na pagtitiwala ay hindi lang nasasabi sa bibig. Ito ay binibigay ng buong kalooban. Ibig sabihin po niya, mga kapatid, kahit hindi mo nakikita agad ang magandang resulta, kahit mahirap ang sitwasyon, at kahit puno ng katanungan ang iyong isipan, nananatili kang naniniwala na hawak ka ng Panginoon. Diba? Marami sa atin ang madaling magtiwala kapag maayos ang lahat. Pero kapag may pagsubok, tulad ng mahirap na aralin, problema sa kalusugan o kawalan ng kasiguraduhan sa kinabukasan, doon nagsisimula ang pagdududa. 'Di ba? Ang bahagi po ng verse na ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay higit pa sa anumang hirap o problema. So kaya kung ibibigay mo sa kanyang yung mga alalahanin o problema, magkakaroon ka ng kapayapaang hindi maibibigay ng sino man, hindi jowa mo, hindi girlfriend mo, hindi boyfriend mo, hindi kaibigan mo, kundi ang Panginoon lamang. Amen? Kung akala mo nabigyan kang peace dahil sa mga kaibigan mo, be mind na, thank you Lord dahil binigyan mo ko ng thank you Lord, dahil binigyan mo ko ng friend na ganito, tinutulungan niya ako. Yes, they can help you, but only God can give you a peace. Amen? So, huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Hindi ibig sabihin nito ay huwag mo nang gamitin ang iyong isip o huwag ka nang mag-aral ng mabuti. Ang ibig sabihin po ay huwag mong basihan. Huwag mong gawing basehan lamang ang iyong nakikita at nalalaman. Di ba? Bilang tao, limitado lang ang ating kaalaman. May mga pangyayaring hindi natin agad maintindihan. Bakit nangyayari ito? Hindi desisyon na nandito kayo na nakikinig ngayon. Bakit ang hirap ng isang bagay o saan tayo patungo? Minsan, ang ating sariling pag-iisip ay nakakalito o nakakatakot lang. Ang Diyos naman ay nakikita ang buong larawan ng iyong buhay. Pati ang nakaraan, kasalukuyan, at maging ang hinaharap na hindi mo pa nakikita. Diba? So kahit hindi mo maunawaan ngayon, makatitiyak kang alam niya ang tamang daan para sa'yo. Amen? Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga gagawin. Ang pagkilala sa Diyos ay ang pagpapasama sa Kanya sa bawat bahagi ng iyong araw-araw na buhay. Hindi siya dapat tawagin lang kapag may kailangan ka o problema ka. Diba? Especially ako dati nung wala pa akong Panginoon sa life ko. Tsaka ko lang tinatawag si Jesus kung kailan may problema ko, kung kailan kailangan ko siya. Well, that's wrong. Diba? Kapag gano'n, hindi ko na-feel yung blessed. Kasi nga,
Kailangan ko lang siya kapag may problema ako. Dapat everyday, manalangin ka bago mag-aral, humingi ng gabay bago gumawa ng desisyon. Di ba? Ako nga, pag inutusan ako ng mama ko, pray ka agad. Pag naliligo, pray ka agad dahil hindi natin alam ang mangyayari. Magpasalamat sa maliliit na biyaya. Kahit nga nakatanggap ka ng piso, magpasalamat ka kaagad eh. Di ba? At isama siya kahit sa mga simpleng gawain. Kapag ginawa mo to, hindi ka na maglalakad ng mag-isa. Diba? Ang bawat hakbang mo ay may kasamang gabay ng may kapal. Papat naman po ay itutuwid niya ang iyong mga landas. Ito ang magandang pangako ng Diyos. Diba? Ang ibig sabihin ng itutuwid ang landas ay hindi ibig sabihin na magiging madali ang buhay at wala ka ng pagdaraanan. Ang ibig sabihin po nito ay gagabayan ka niya papunta sa tamang direksyon. Aalisin niya ang mga hadlang o bibigyan ka ng lakas para malagpasan ang mga ito. Itutuwid niya ang mga maling pasya o sitwasyon para maging mabuti ang kahihinatnan. Dadalhin ka niya sa iyong tunay na layunin at magandang kinabukasan. Diba? Ano ibig sabihin nito para sa inyo? Pag nahihirapan ka o sa atin, para sa atin, kapag nahihirapan ka sa iyong pag-aaral, magtiwala, bibigyan kayo ng talino at alaala para maunawaan ang mga aralin. Kapag nag-aalala ka sa iyong kalusugan o kinabukasan, huwag umasa lang sa sariling pag-iisip. Ibigay mo ang lahat sa Kanya. At kapag may mga bagay kang hindi may paliwanag, tandaan na ang Diyos ang may hawak ng sagot at siya ang mag-aayos ng lahat sa tamang panahon. Amen? So, muli po, ako po si Mitch, 12 years old, and nagsishare po ako sa WePlay app. Doon po ako mostly nagsishare ng mga word ni God sa WePlay app po. So, mamaya pong 7:30 p.m. is preparation po. So, if you want po na mag-listen, free lang po, wala pong bayad. Hindi po kami tumatanggap ng cash. Hindi po kami tumatanggap ng gold or what, ng alahas. Hindi po kami tumatanggap. Feel free lang po sumali sa sa app na yun, guys. Ayun po. So, bago po tayo magtapos sa verse na ito, let us pray. Heavenly Father, muli po kami lumalapit sa iyo ng punong-puno ng biyaya niyo, Lord God, ng buong-buong puso kang tinatanggap, God. Pinagdarasal ko po mga tao na nandito ngayon, hindi po sadya na nandito sila, na nakikinig sila sa amin ngayon, Lord God. Thank you so much, Lord God, dahil dinala mo ako dito sa live stream, Lord God, para i-share po muli ang inyong mga salita, Lord God. Lumalapit po kami sa inyo upang humingi ng patawad, Lord God, sa aming pagkukulang o pagkakamali na nagagawa sa inyo, Lord God. Especially praying for our wisdom, knowledge, patience, confidence, Lord God, sa mga nahihiya po na mag-share dito, Lord God, ng kanilang mga words, Lord God, or mga preach, Lord God. Alam po namin na ikaw lang po ang bukod tang magpapalakas ng kanilang kalooban, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you so much po and God bless us all. Ate Christine, hello! Salamat po. Thank God po. Salamat sa pag-share po. Praise God. Ko lang yung sabi ni Ma'am Mitch, no, totoo yun, na yung nagiging kung bakit ang mga tao excuse po, ay nagkakamera ng malalang idolatry. Kasi dito nga po, ay pinaiikot nila ang buhay nila sa mga bagay na nakikita. Totoo yun, kung nagtatrabaho ka, pumapasok ka, o what anumang ginagawa mo sa buhay mo, yung problema ay ginagamit ang Panginoon ay para lumapit ka sa Kanya. Pero yung sentro natin, mga kapatid, ay hindi sa mga bagay na nakikita lang natin. Because the end of the day, ang sinasabi sa atin palagi ng Panginoon ay mag-focus tayo sa mga bagay na hindi na natin nakikita. It is yung heavenly things na. So, totoo yun. Kaya, mga kapatid, walang problema mag-aral, magkameron ng trabaho, magkameron ng business, nagkakameron ng problema kapag yan yung sentro. No? So, ang bagay na ating focus ngayon ay hindi sa mga bagay na ating kita. Okay, problema is natural, ginagamit yan ng Panginoon para i-build yung pananampalataya ng isang tao. Pero yung kung paano ka magkakameron ng totoong pundasyon, darak na nabanggit nga po ni Ma'am Katris kahapon, yung pundasyon mo sa salita, diba? Yung pundasyon mo sa
sa pananampalataya sa Panginoon. Natural sa mundong to, maraming pagsubok. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, take the heart, I overcome the world. Salamat po. At sa mga susunod, kayo na po yung sumunod. Salamat po. Ako po next, mga kapatid. Balik po ko from the top. Nalimutan ko saan akong natapos na verse. Sorry po, mga kapatid. Ang itatabi ko po is 2 Peter chapter 2. False teachers. In the past, there were false prophets among God's people. Palakpakan natin yung Panginoon. Kasi sa mga tauhan ng Panginoon, may false prophets. Dinideceive nila ang mga tao. O ngayon, ine-expose sila. Ay, God, diba? I-expose yan ng Panginoon kung sino ang mga false prophet. It is the same. Now, kagaya ngayon, i-expose na yung mga false prophet na yung mga hypocrite na yan. Kagaya ngayon, anong nangyayari noon? Mangyayari ngayon. Ay, ako yata. Ay, kapatid po kasi ako dito. Sorry po. You will have some false teachers in your group. Amen. Palakpakin natin yung Panginoon. Guys, kung pala kayo, warning lang tayo ng Panginoon na may mga false prophet, may mga false teachers dito sa ating grupo. Ina-warning lang tayo kung may false prophet. O diba noon dati, ang dami-dami natin. Diba? Ang dami. Ang ganda doon, diba, sinake ng Panginoon ng kingdom niya. Nagkawatak-watak yung iba. Yung nanatili, yung pundasyon nila. Kasi ang pundasyon nila hindi tao. Ang pananampalataya hindi tao. Kundi ang Diyos. Ang pananampalataya nila at ang kanilang paniniwala, totoong naniniwala, hindi yung pa-keme-keme, pa-ime-ime na naniniwala. Totoong sumusunod, totoong na-born again sa Panginoon. They will teach things that are wrong. Magtuturo sila ng mga sinaulalo na mga turo. Yung mga Jesus loves you, mga ganyan-ganyan. Tapos magtuturo ng verse John 16. Ay kung pabasahin na kita ng whole context niya, John 3:1-15, about born again in the Spirit. Bago ka tumalon sa verse na yan, please, I encourage you, basahin mo muna yung John, or ano yung whole context na yan. Hindi ka magsasabi na, ay ganito, verse, magtuturo ng verse, plukit ka. Magtuturo ng verse, hindi naman buong kasulatan yan, magbabase sa verse. Magpatuloy natin, wrong ideas. Ito yung sinasabi ko, sinauladong turo. They will cause people to be lost. Marami silang tao, marami silang ididisip, marami silang kaluluwa na idadala sa likod fire. James chapter 3, mahigpit ang hatol ng magtuturo. Tingnan yung mundo. Walang kabatasan. Ay, parehas ng turo. Yun, una rapture, second revelation, then will come, yung mga ganyan. Hayaan nyo na lang. So, kasi sobrang watak ang mundong to. Wala ditong kanbi. Wala ditong kapayapaan. Puro dito, in spiritual realm, puro away, puro mga demonyo dito. Totoo yan. Kapatid ko dito na. Iyak na lang lagi. Sorry po. Okay. And they will teach in a way that will be hard. Sorry po mga kapatid. Sorry. And they will teach in a way that will be hard for you to see that they are wrong.
Ito yung sinasabi ko. Doon sa Matthew 7, sinadabahingan tayo ng Panginoon. Beware of false prophet. They will become to you like a sheep in clothing, but they are dangerous wolves. Binabalhaan tayo ng Panginoon na once, kasi ang magician, dati noon sa Old Testament, ito yung mga taong hindi nagbabala sa Bible. Pero ito yung mga taong hinuhula yung yung mga what's so evil. Ay ngayon, ang magician, mga taong nagtuturo, pero ang kanilang pamumuhay ay mali. Diba? Iyakin ko lang alam. They will even refuse the master who bought them freedom. Even refuse nila. Revelation chapter 18. They oppose the will of God. Galit sila sa will ng Panginoon sa will ng Panginoon na makapagbago ng buhay ng taong yan. Ano na po? Wait lang. Nabot their freedom. Pinalaya sila ng Panginoon dito sa mundong to. Ay, gali. Ngayon. Ito yung sinabi ng Panginoon ba? Ang kanila yung sanang destiny, heaven. So, as in heaven, destiny heaven, ay nag-rebellion, tumalikod. Tumalikod talaga. Hindi na nagpatuloy. Imagine sa isang maliit na problema, lumaki. Ay, hindi nagpatuloy. Mahatulan sila. Kasi nga sana nila heaven. Pero ang sinabi ng Panginoon, ang maliligtas, whoever endure to the end will be saved. Kung na-born again ka, kailangan mag-is ka. Kasi panandalian lang to. Verse 2. Ay, hindi pa. And so, they will quickly destroy themselves. Dinidestroy nila ang sarili because of free will nila. Totoo yan. Dinidestroy nila ang kanilang mga sarili because of free will. Ito yung, alam mo yun, lagi nila tinatanong bakit, di ba ang Panginoon ay mapagmahal? Bakit niya inaalaw yung suffering? Ay, because of free will ng tao. Free will yan ng tao, hindi yan will ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, di ba mapagmahal ang Panginoon, may free will. Naniniwala kayo? Ang ginawa lang sana anghel, correct me if I'm wrong, para sa mga anghel na nagrebelde. Ay, pero yung because of free will ng tao, nagrebelde sila sa sin. Nagrebelde sila with sin. Namuhay sila sa laman. Correct me if I'm wrong. Hindi galit ang Panginoon sa tao. Tinabi na ito ni Brother Anthony. Pero, galit siya sa kasalanan. Ngayon, namumuhay ang tao sa kasalanan. Ay, galit siya sa mundo. Galit siya sa mundo. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Galit siya sa mundo dahil sa daman at kasalanan na namumuhay nila. Hindi, tapos galit pa sila sa will ng Panginoon. Makapagbago ng buhay nila. Verse 2, many people will follow them in the morally wrong things they do. Because of false teachers, alam mo yun, tumigas ang pagmamahal ng bawat isa. Kasi tayo may responsable na bigyan mo ng kabatasan yan para... Wait lang po. Wait lang po.
Ibaba niyo muna po ako. Yun po, may ginagawa pa po si Brother Jeff. Sino pong gusto pa po mag-share po mga kapatid? Sister Catrice, mag-share ka po? Si ano muna daw po si Sister Alanis po. Sige po, praise God po. Pagpalang hapon po, Sister Alanis. Po sa ating lahat, mga kapatid. Okay lang po ba kung i-share ko po yung devotion ko kahapon? Okay naman po, Sister. Praise God po. Kasi ako nakakagawa ngayon. Sige po. Ang i-share ko po ngayon ay sa Deuteronomy chapter 21 verse 18 to 19. Kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak at ayaw makinig sa kanyang mga magulang, sa kabila ng kanyang pagdidisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Mga kapatid, aminin man po natin o hindi, kapag dinidisiplina po tayo ng ating mga magulang po dito sa mundo po, ayaw natin kasi masakit, kasi matigas ang ulo natin. Ayaw natin magpa-disiplina sa ating mga magulang dahil sa sarili lang po natin tayo nakatuon, or ang gusto lang po nating pakinggan is yung sarili natin, hindi ang ating mga magulang. Dinidisiplina po tayo dahil upang matuto po tayo. Masakit, pero para sa atin, para matuto po tayo. Dahil ang pagdidisiplina po sa atin ay makakabuti po sa atin. Gaya din po ng pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit. He disciplined our mind, our life. Kaya nagkakaroon po tayo ng self-control. Kung hindi ka dinidisiplina, ibig sabihin hindi ka mahal. He disciplined us because He loved us. Yun lang po. Maraming salamat po. Sorry po. Amen po, Sister. Praise God. Totoo po yan, dinidisiplina Amen, Sister Alani. Sino pong gusto pa po mag-share po mga kapatid? Pagpalang gabi po mga kapatid. Pagpalang gabi din po. Kanina po. Sa Marcos chapter 10 po, verse 46 to 52 po. Pinagaling si Bartimeo. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." So ito po kasi ang pagpapagaling, ang mga himala pong ginagawa ng ating Panginoon ay kumalat na po sa iba't ibang lupain. Kaya po nung nalaman ni Bartimeo yung bulag po na namamalimos na si Jesus sa taga Nazaret po ay nagdaraan, siya'y sumigaw na, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Dito po makikita natin na hindi kaagad kung ano yung kagustuhan niya, yung hiniling niya sa Panginoon nung narinig niya ang pangalan ng Panginoong Jesus, kundi in-acknowledge niya muna na siya'y kahabagan ng Panginoon. Verse 48, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Amen po, kasi nga po 'di ba, maingay siya tapos
Ganun po yung parang physical appearance niya, na bulag po siya, tapos ang ingay-ingay niya. Kaya po pinagsabihan siya ng mga tao. Pero hindi po naging hadlang yung kanyang kapansanan, yung kanyang paniniwala, pagtitiwala sa Panginoon para po ipagpatuloy, tawagin ang ating Panginoong Hesukristo kahit pa yung mga tao sa paligid niya ay against sa kung ano po yung gusto niya, kung ano po yung ginagawa niya. At gayon din po tayo ngayon. 'Di ba po maraming mga tao ang pumipigil sa paligid natin na tayo pigilan, tayo patahimikin dahil hindi nila kaya tanggapin yung katotohanan, yung liwanag ng Panginoon na ating ibinabahagi sa kanila sa araw-araw. At dito po makikita natin na hindi dapat natin pagtuunan ng pansin or magpaapekto sa ingay ng mundo ng mga tao sa paligid natin or mga distraction po na pinabadala ni Satan para tayo ay patigilin. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Amen po, diba? Hindi niya po pinakinggan yung mga tao sa paligid niya. Kumbaga talagang nagpatuloy po siya sa kung ano yung goal niya, ang pagtawag sa Panginoong Jesucristo, na dapat po ganun din tayo. Huwag tayong titigil kahit pa anong mangyari sa paligid natin, mga kapatid. Patuloy lang po tayo sa landas na ipinapatahak, inilalagay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." So dito nakita po natin na si Bartimeo po, hindi niya na-gain yung approval ng tao, kundi ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po hindi siya sa physical or sa kalooban ng tao nakatuon, kundi sa ating Panginoong Hesukristo na wala pa man din pero siya'y nagpapatuloy. Kaya na kita ng Panginoon yung puso ng tao na yon, kaya siya ay inacknowledge ng Panginoon. At gayon din po tayo sa relasyon natin na nakikita po ng Panginoon yung ating puso sa ating paglapit sa Kanya. At wala pa po akong naririnig sa iba or sa mga tao sa paligid na may mga tao po na lumapit sa Panginoon na na-disappoint. Yung totoo pong pananampalataya, hindi po ang Panginoon po talagang nagpapakilala siya, talagang inilalagay niya kung ano yung kagustuhan niya sa tao na yun. Basta totoo yung pagtawag, yung paglapit, yung pagtitiwala at pananampalataya. At tinawag nga nila ang bulag ng mga alagad daw po ni Jesus. "Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus." Sabi nila. So ang galing po na narinig siya ng Panginoon, kahit yung mga tao sa paligid niya talagang siguro po inis na inis nung panahon po nila, no? Yung mga tao sa paligid na Bartimeo, naiinis kasi ang ingay-ingay niya, sumisigaw siya, nabulag siya, tapos ganun po. Pero diba, ang galing po ng pananampalataya niya na atin pong nababasa at ipinapahayag ng Panginoon na dapat po ganun din tayo kay Bartimeo. Huwag tayong susuko, huwag tayong titigil sa ating gawain sa araw-araw sa Panginoon. Kasi hindi naman po ito about sa atin, di ba po? Ito po ay tungkol sa pagmamahal, sa awa na ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng tao, hindi lamang po sa atin. Verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal. So, di ba po si Bartimeo ay isang bulag at namamalimos. At yung siguro po yung meron lang siyang natatangi ay yung kanya pong balabal, kasi nga po namamalimos lang siya. Pero dito may kita po natin na inihagis niya ang kanyang balabal. So gayon din po tayo mga kapatid, sa atin po ang paglapit sa Panginoon ay meron pong kinakailangan na ihagis, bitawan, itakwil. Amen po. Yun po yung sinabi ng Panginoon, di ba po, na kung sino man yung gustong sumunod sa Kanya, di ba po, yung paglapit sa Kanya, talaga pong may kinakailangan tayo na bitawan, na hindi po, syempre sa una madali, pero alam niyo po yun, unti-unting tatanggalin ng Panginoon. At katulad po ng ginawa ni Bartimeo dito, inihagis niya kung ano yung meron siya. Kung ano yung natatangi na meron siya sa kanyang pamamalimos, inihagis niya, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ganon din po tayo. Yung meron po tayo ngayon ay mga worldly things, or yung kung ano pong meron tayo sa mundong ito, yun po ay unti-unting tatanggalin ng Panginoon hanggang sa unti-unti tayong mapalapit sa Kanya. Kumbaga, denying yourself po talaga siya sa pagsunod at paglapit sa Panginoon kung talagang willing po talaga ang isang tao na magpagamit at
makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Verse 51, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli kasi yun po yung unang-unang kailangan niya, yung makakitang muli na alam na po ng Panginoon bago pa siya lumapit. Kumbaga nakita po talaga ng Panginoon sa puso ng tao na yun na yung pananampalataya niya ay magiging instrument din para sa atin po, 'di ba? Yung story po ni Bartimeo na nababasa natin ngayon na hindi po lang ang kahit na ano sa paligid natin or kung ano pong meron tayo sa mundo dito, kundi 'di ba po, ang paglapit sa Panginoon talaga ang dapat natin siyang isik unang-una sa lahat. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Amen po. Sa buong gospel po na ating mababasa sa salita ng Panginoon, makikita po natin yung mga pinanggaling ng Panginoon. Talagang sa bandang huli po, yung sinasabi niya ay umuwi ka na at huwag ka nang magkakasala. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen po, kasi yun po yung kailangan natin pananampalataya. Pananampalataya na hindi po mapaman nakikita sa ngayon, pero alam mo yun, magtitiwala ka sa all-knowing God na siya ang magpo-provide, na siya ang sasagot. Basta tayo manatili sa kanyang kalooban, sa kanyang sinasabi, sa kung ano po yung kagustuhan niya sa ating mga buhay. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Amen po, di ba po? Si Bartimeo, binigyan ng Panginoon ng physical na mata ulit para siya makakita. Ngayon po tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual na mata, kung saan, di ba po, ngayon tayo sumusunod na sa Kanya, na hindi nga natin naunawaan sa una, hindi man, alam niyo po yun, hanggang ngayon, nasa process pa rin tayo sa hindi natin maunawaan, pero ang Panginoon, ang siyang kumikilos, ang siyang naglilid sa kung papaano tayo dapat lumakad sa araw-araw na ayon sa Kanyang kalooban. Ang pinaka natutunan ko po dito kay Bartimeo ay yun nga po, talagang kahit na anong mangyari mga kapatid, wag po tayong titigil hanggang sa, alam niyo po yun, hanggang sa wakas, hanggang sa wala po yung hininga natin, mamatay tayo na talagang sa Panginoon ng pananampalataya, hanggang sa marinig natin, di ba po si Bartimeo, napansin siya ng Panginoon, tumigil siya at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. Ngayon po tayo hanggang dulo, hanggang sa marinig natin ang talata na ang Panginoon mismo ang magsasabi, well done, good and faithful servant. Yun lamang po, maraming salamat po. Amen po, sister. Praise God po. May mag-share pa po mga kapatid. Ma'am Cherry, kapag po, mga kapatid, kapag wala pong mag-share na, pwede na rin po natin siguro i-end yung live para yung mga kapatid ay makakain at makapagpahinga na rin po muna para mamaya later sa live po natin mamaya ulit is yun po, makapagpahinga rin po muna. Salamat po. Salamat po. Let's pray na po mga kapatid. Let's bow our head po and close our eyes and feel the presence of our Lord Jesus Christ po. Panginoon, maraming salamat po dahil nabusog po kami sa iyong salita na ginamit mo po kami, Panginoon, sa pag-share ng devotion po namin at may pahayag ang iyong salita ng maayos po sa tulong ng iyong banal na spirito po, Panginoon. Nawa po ay may ipasa pamuhay po namin ang iyong salita na aming natutunay. May apply po sa aming buhay, sa lifestyle habits po namin, ang iyong salita po, Panginoon. At naway ang iyong pagmamahal may palaganap po namin ng iyong salita po ng buong may kabatasan. At yun lamang po, Panginoon. At naway po gabayan mo po, Panginoon, ang live po ni Ate Tinay mamaya po. At kaawaan mo po ang mundong to, ang bawat isa po, Panginoon, ay bigyan niyo po ng patience and endurance po, Lord. Patatagin at palaguin mo po ang bawat isa po ayon sa iyong kalooban po, Panginoon. Papuri sa kabuting kadakilaan po, ikaw lang po ang itataas sa aming buhay po, Panginoon. Simula hanggang mabuhay kami at mamatay man kami, Lord, ikaw pa rin ang aming pupurihin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming dadakilain.
All glory, praises, honors, powers, kingdom, blessing, wisdom belongs to our God Jesus Christ. Search us, search our mind, search our heart, purify us po Panginoon, sanctify us, and cleanse us and wash us, Lord. And let your will be done, Lord, in our lives po, not my will, not their will, but your will always be done po, Panginoon. All glory, praises, honors, powers, kingdom. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus Christ. It always, forever and ever, it always be done. It is finished po. In the name of Jesus Christ we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one truly being God. Amen and amen po. Salamat po mga kapatid. Kain na po kayo. Mag-iingat po palagi.